Sige mga tao, ako si Hari Sultan. Umiinit na ang digmaan sa Iran. 2 araw na ang nakalipas, nag-post si Pangulong Trump ng ganito. Isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi, hindi na maibabalik. Sana hindi niya ginamit ang salitang sibilisasyon. Gaano ba kahirap sabihin na mapupuksa ang rehimen? Alam ko kung bakit niya ginagawa yon. Pinalalaki niya ang issue para paniwala sa'yo na baliw ako. Ito ang madman theory. Baliw ako, kaya huwag mo akong subukan. Gagawin ko to. Pero si Trump umatras na ng hindi bababa sa 6 na beses sa mga banta. Kaya tinatawag siyang tako ng mga tao, na napakabobong tawag. Ang dahilan kung bakit umatras si Trump at hindi niya winawasak ang isang buong bansa ay dahil isa siyang makataong presidente. Siya ang pinakamakataong presidente. Ayaw niya talagang gawin yon. Malinaw na ayaw niyang gawin yon. Kaya nga sinasabi niya, gagawin ko to, gagawin ko to. Pero umatras din siya. Kung tulad siya ni Hitler, ginawa na niya yon pagkapaso pa lang ng una niyang bedline. Mabuti siyang presidente. Pwede mo siyang kamuhian, pero ayaw niya ng karahasan. At pagkatapos ay sinabi pa niya, ayoko mangyari yon pero malamang mangyari pa rin. Ngayon na may ganap at lubos na pagbabago ng rehimen at nanghihibabaw ang mas matatalino at hindi radikal, posibleng may maganap na revolusyonaryong pagbabago. Baka may mangyaring talagang revolusyonaryo. Umaasa tayo na magkakaroon ng pagkakataon ang mga Iranian na kontrolin ang kanilang kapalaran. Pero hindi natin alam. Malalaman natin mamaya. Isa ito sa pinakamalagang sandali ng mundo. Magwawakas na ang 47 taon ng pangingikil, korupsyon at kamatayan. Malinaw niyang tinatakot ang rehimen. Pero itong tinatawag niyang madman theory, kung saan sinasadya niya talagang gawin yon. Sa totoo lang, nauunawaan ng mga Iranian na sila ay naghihirap dahil ang Islamikong rehimen ay parang cancer. Para matanggal ang cancer, kailangan nilang sumailalim sa masakit na chemotherapy. Pero kailangan ito para matanggal ang cancer na ito. Hayaan mo ipakita ko sa iyo kung anong sinasabi ng mga tao sa Iran. Sige, tingnan mo ito. Ako ay isang Iranian at marami rin akong kamag-anak sa iba't ibang panig ng Iran na walang sinasabi. Uulitin ko, mas nakakatakot pa rin kung mananatili sa kapangyarihan ng rehimen. Tingnan mo. May nagsabi rin, ako ay Iranian at marami akong kamag-anak sa Iran. Wala rin silang sinasabi. Uulitin ko. Mas kinatatakutan ng mga Iranian ang pananatili ng rehimen kaysa sa bomba o pagkasira ng infrastruktura. Pinatugtog ko sa inyo ang video ni Trump kahapon na nag-viral sa Iran kahit limitado lang ang internet na meron sila. Narito ang komento ng mga Iranian. Isinalin ang mga ito sa Ingles ng AI ng Twitter. Hayaan ninyong basahin ko ang ilan sa mga komentong ito. Ngayon, sinabi ko mismo ito sa aking propesor. Sinabi ko sa kanya na ang bangungot na dinaranas ng mga Iranian ay sobrang nakakatakot. Na para sa isang kanluranin tulad mo, tulad ng lahat ng mga kaliwang, woke na liberal, na sobrang galit kay Trump na pumapanig pa sila sa mga malulupit na mula ng Iran? Parang hindi ka panipaniwala at nakakatawa pa nga. Eksakto yon. Sinabi ni Trump na kailangan nating wasakin sila. At sinagot niya ang reporter na iyon na silang tinutukoy niya. Ang mga Iranian ay nabubuhay sa mundong wala kang alam. Wala kang alam tungkol sa mundong yon, kung gaano kabagsik ang mundong yon. Ang masasabi ko lang sa iyo ay gusto nila ng kalayaan. Sila ay namuhay sa isang mundong wala kang alam tungkol dito. Isa itong marahas at kakila-kilabot na mundo. Kung nabuhay ako sa mundong yon, ano ba ang gugustuhin ko? Gusto ko bang bombahin ang mga power grid ko para humina ang kapit ng Islamikong rehimen? Huwag bombahin ang power grid at hayaang manatili ang rehimen. Alam kong hindi ko ito dapat panghimasukan, pero pinapayagan akong magsagawa ng ganitong eksperimentong pangisipan. At sinasabi ko sa iyo, mas gugustuhin kong mabomba ang bansa ko at maging malaya kaysa hindi bombahin at manatiling alipin ng malupit at mapaniil na rehimeng ito na nagpapahirap sa lahat. Bakit mo sisirain ang infrastruktura nila para mawalan sila ng kuryente? Hindi ba't parang pinarurusahan mo ang mga Iranian sa ginawa ng rehimen? Handa silang magtiis, handa silang tiisin yon para lang makamit ang kalayaan. Sabi nila, sa bansang may 70 milyong tao, halos lahat ay apektado ng kalupitan ng rehimeng ito. Kaya babasahin ko pa ang ilang komento. Tama, yun din. Ang mga Iranian na nabuhay sa ilalim ng anino ng kasamaan ng mga kleriko, ang tunay na nakakaunawa sa aming salita at sakit. Masaya ako na naunawaan ito ng presidente ng pinakamakapangyarihang bansa at sumusuporta siya sa amin. Ipakikita ko kung sino ang mga taong ito. Tingnan ninyo. Basahin ko pa isa. Ito ang top na komento. Iyan ang pangalawang top na komento. Yung palaso sa tabi ng tainga ni Big Trump, bala siguro ang ibig sabihin. Mali lang ata ang translation. Totoong may bala talagang dumaan sa amin mga taga-Iran at kami ang nakaligtas.
Kaya sinasabi ng iba na buti na lang at hindi namatay si Trump noon. May ilang Iranian din na saludo sa kanya. Wala pang presidente sa mundo ang nagsalita tungkol sa mga bagay na ito ng ganito kadetalye. Yung iba tahimik lang at parang nakapasok ang dila sa puwit nila, saludo sa kanya. Kaya talagang tuwang-tuwa ang mga Iranian dito, pinahahalagahan nila ito. Sige? Talagang pinahahalagahan nila ito. Tingnan mo ang mga liberal tulad ni Ben Stiller. Nagtitweet mula sa mansion sa Malibu, sinasabing itigil ang digmaan at paglala, kahit ayaw naman ito ng lahat. Hindi ba nakakahiya na sabihin sa mga inaapi na tanggapin na lang ang tiraniya? At pang-aapi na tayo dito sa malayang kanluran ay hindi kayang tiisin kahit sandali. Agad nating kinatawag na pasista, Nazi o Hitler ang presidente o punong ministro kapag may sinabi siyang ayaw natin. At hindi natin yon matanggap. Pero kayo mga tagagitnang silangan, kailangang tanggapin ang tiraniya. Dapat yung tanggapin ang kalupitan ng mga pinuno para lang hindi ako magbayad ng mas mahal sa gasolinahan. Sa tingin ko, ito ang pinakamasahol na uri ng moral na kaduwagan. Walang malinaw na paninindigang moral. Dito sa kanluran, hirap tayong tanggapin na ang ICE ay nagdidetene at nagpapadeport ng iligal na migrante bago pa natin tawaging pasista ang lahat at sabihing mga Nazi na ang namumuno. Pero kayo mga Iranian, tiisin nyo na lang. Tiisin nyo na lang. Kaya malaki ang pagitan ng mga Iranian at ng tinatawag na makakaliwang makatao. Tingnan nyo rin mga pare. Ginawa rin nila yan sa Gaza. Binahan nila ang internet ng walang kwentang video at madali nilang manipulahin ang mga makakaliwa. Pagkatapos, dumating ang Pakistan para tumulong at sinabi ni Shahbaz Sharif, punong ministro ng Pakistan, na nakausap na niya ang rehimen ng Iran. Sabi niya, Ginong Presidente, nakikiusap ako magdeklara kayo ng 2 linggong tigil putukan. Kaya nung sinabi ni Trump na bubumbahin ko sila ng todo, na sana nga ay gawin niya, ingan mo ang mga duwag. Kitang-kita ang paggamit ng sibilyan bilang panangga. Mga bata sa mga tulay at mga power grid. Yan ang ginawa nila, tingnan mo. Tinatawag natin yan na human shields. At hulaan mo kung sino? Sino ang nagbibigay ng lehitimasyon dito? Sinasabi niya na normal lang may mga sibilyan sa isang sibilyang lugar. Kaya naglalakad-lakad lang sila. Oh? Hindi nila sinasabi, Trump, kung pasasabugin mo power grid namin, pasabugin mo rin kami. Hindi yan sinabi nila, tama? Mehdi Hasan, ang pinakamatalinong debater sa mundo, na alam daw kung paano manalo sa bawat argumento, iniisip ng tanga na ito na nananalo siya sa argumento ng ganoon lang. Bawal sa Geneva Convention ang sadyang pambubomba ng mga sibilyang lugar, lalo na yung mahalaga sa araw-araw. Pinipili lang nila kung anong internasyonal na batas ang susundin. Oo nga pala. Karaniwan talagang bawal ang sinadyang pambubomba sa mga sibilyang lugar. Pero kung ginagamit ang mga lugar na yon para sa kanilang digmaan, nagiging lehitimong target na ito. Hindi talaga ganun kasimple. Hindi lang basta tama o mali. At hindi nila sasabihin yon. Pero malinaw na hindi mo pwedeng gawing panangga ang ibang tao. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga tao para pigilan ang pambubomba ng kalaban. Hindi mo pwedeng ilagay ang tao sa terasa ng ospital. Pero sa basement mo naman isinasagawa ang mga operasyong pandigma mo. Laban yan sa batas internasyonal. Pero ulit, si Mehdi Hasan ay walang pakialam sa batas internasyonal. Wala siyang pake sa batas internasyonal. Ang batas internasyonal ang espada na ginagamit nila para putulin ang leeg mo at leeg ko. Anong batas internasyonal ang sinunod ng Hamas? Anong batas internasyonal ang sinusunod ng Bula o IRGC kapag pinapatay nila ang sarili nilang tao? Wala silang sinusunod. Kaya patay na ang UN at hindi na dapat umiral. Nabubuhay ang UN sa pera ng Amerika at inalis ni Trump ang pondo. Magaling, buwagin na yung kalokohan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, gumagana lang ang batas internasyonal kapag lahat ay sumasang-ayon dito. Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Bakit mo sa tingin hindi sinakop ng Amerika ang Switzerland? Bakit mo sa tingin hindi binumbaan ng Amerika ang Greece? Bakit? Wala namang magagawa ang Greece. Wala ring magagawa ang Switzerland. Hayaan pasabugin ng Amerika ang Europa. Pero bakit hindi ito kumuha ng teritoryo o bumumba ng bansa roon? Lalo na pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig. Nagkakasundo tayong lahat sa batas internasyonal. Ang UK, Pransya o Switzerland ay hindi gumagawa ng mga teroristang proxy network sa Amerika o gitnang silangan. Kaya naman lahat ng tao sa malayang mundo, sa sibilisadong mundo, ay sumusunod sa batas internasyonal. Ang Iran ay hindi gumagalang sa batas internasyonal. Kaya bakit natin kailangang igalang ang batas internasyonal? Dapat suspindihin ang batas internasyonal pagdating sa pakikitungo sa North Korea, Iran, Russia. At baka gawin din yan ng China balang araw.
Pero ang China ay medyo mas sibilisado, sa totoo lang. Sibilisado ang China. Pero yan ang nangyayari sa mga bansa kapag napupunta sila sa kamay ng mga diktador. Kapag tumatanda na ang mga diktador, nagsisimula silang mag-alala tungkol sa kanilang pamana. Nagsisimula silang maging mas at mas paranoid. Pagkatapos, nagsimula silang sumuong sa kung anong pakikipagsapalaran militar na di nila kayang tapusin, gaya ng kay Putin. Dati siyang rasyonal na leader, pero hindi na ngayon. Lalo niyang pinaninindigan, sige. Dahil sa pakikialam o pagmamakaawa ni punong ministro Shahbaz Sharif ng Pakistan. Ayon kay Trump, base sa pag-uusap niya kina punong ministro Shahbaz Sharif at Field Marshal Asim Munir ng Pakistan, hiniling nila na ipagpaliban niya ngayong gabi ang mapanirang puwersang ipadadala sa Iran kung papayag ang Islamic Republic of Iran sa ganap, agarang at ligtas na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pumapayag akong ipagpaliban ang pambobomba at pag-atake sa Iran ng 2 linggo. Magkakaroon ng tigil putukan ng 2 panig. Ang dahilan ng paggawa nito ay natugunan at talampasan na natin ang lahat ng layunin ng militar at malapit na tayong magkaroon ng tiyak na kasunduan tungkol sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at kapayapaan sa gitnang silangan. Nakatanggap kami ng 10 puntong panukala mula sa Iran. At tingin namin ay magandang batayan ito para sa negosasyon. Halos lahat ng iba't ibang isyu ng hindi pagkakaunawaan noon ay napagkasunduan na ng Estados Unidos at Iran. Talagang umaasa ako na si Trump ay nagpapaliban lang para makakuha pa ng oras. Umaasa talaga ako. Ayokong ganitong kapayapaan at manatili sa kapangyarihan ang rehimeng Islamiko. Ganon din ang UAE. Ganon din ang kaharian ng Saudi Arabia. At ganon din ang Israel. At sa totoo lang, pati ang mga tao sa Iran ay ayaw rin. Walang may gusto na manatili ang rehimeng ito dahil kung matatapos ang digmaan na sila pa rin ang namumuno, pananagutin nilang bawat Iranian na nagprotesta o kahit nagpakita lang ng pagtutol. Sinasabi nila ito mismo sa TV. Dito, kapag may sumunod pa sa gusto ng kaaway, hindi na namin siya ituturing na nagpoprotesta, kundi kaaway na. Gagawin namin sa kanila ang ginagawa namin sa kaaway. Haharapin din namin sila tulad ng pagharap sa kaaway. Lahat ng mga anak natin ay nakahanda, daliri sa gatilyo, upang ipagtanggol ang kanilang revolusyon, suportahan ang kanilang mga tao at ang kanilang bayan. Nagtatanong ang mga tao, nasaan ang mga tao sa Iran? Bakit hindi nila kinukuha ang kontrol sa bansa? Nagbigay sila ng mga baril sa mga batang 12 anyos. Nagpasok sila ng mga Iraqi para supili ng mga nagpoprotesta sa Iran. May dam na malapit ng bumigay. Panatilihin lang natin ang presyon at tuloy ang pagbomba sa rehimen. Kung okay lang sa mga Iranian na bombahin ng US ang kanilang sibilyang infrastruktura gaya ng power grid at tulay, at kung may pahintulot tayo mula sa kanila, hindi na natin kailangang pakinggan sina Mehdi Hasan, Ben Stella o ang mga woke na kaliwa. Hindi nga nila alam ang kasarian nila. Sila ba ang magdidikta sa atin sa digmaan? Hindi. Para sa akin, si Pangulong Trump ang pinakamakataong presidente. 6 na beses siyang umatras. Patunay na ayaw niya talagang gawin yon. Pero ginagamit itong kabutihan niya laban sa kanya bilang kahinaan. Naniniwala ako na kapag umabot sa sukdulan, pipindutin niya ang button. Hindi ito nuclear button dahil takot siya sa nukes at ayaw niya muntakda ng ganoong president. Hindi siya lumalaban kay Putin dahil iniisip niyang baliw ito at kayang gumamit ng sandatang nuklear. Yun lang talaga. Hindi dahil may hawak si Putin ng mga kompromadong larawan o video niya noong nasa Moscow siya. 20 taon nang nakalipas, kasamang prostitute na umihi sa kanya. Kalokohan yon. Kung totoo yon, matagal na sana yung inilabas ni Putin. Ang Amerika, kahit sa ilalim ni Trump, tuloy-tuloy ang suportang pang-intelihensya sa Ukraine. Sa tingin ko, tumigil lang siya ng mga 2 linggo matapos ang gulo at pagkikita nila ni Zelensky. Yung bahagi na yun lang. Ang pagbabahagi ng intelligence lang, siguro ang pinakaimportanteng tulong na kayang ibigay ng US sa Ukraine. Ang US intelligence ang nagbibigay sa Ukraine ng impormasyon kung nasaan ang mga pasilidad at imbakan ng bala. Lahat ito ay mula sa intelligence assistance ng US. Gaya na sabi ko, minsan sobra siya. Hindi niya dapat ginamit ang salitang sibilisasyon. Mas mabuti kung sinabi niyang, sisirain ko ang lahat ng pag-aari ng rehimen. Suportado ako ng mga mamamayan ng Iran. Gusto ng mga mamamayang Iranian na bombahin ko sila ng todo. At ito, tingnan mo, sinabi niya yan ilang taon nang nakalipas. Pakinggan mo siya. Ano ang mensahe sa Iran? Wag. Ang gusto mong iparating sa Iran na yon? Hubad. Pabombahin ko sila ng todo. Totoo yan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Isa pa? Bobombahin ko sila ng todo. Totoo yan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Yan ang kailangan niyang gawin.
Kailangan niyang bumbahin sila ng todo.